Sige mga tao, si Shabana Mahmood, ang Muslim na Home Secretary ng United Kingdom, ay muling napatunayan na determinado siyang sirain ang lipunang Briton at wala siyang pakialam sa kapakanan at kalagayan ng UK. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng kaunting ideya kung sino siya at kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga taong buong pagmamalaking iwinawagayway ang Union Jack. Alam mo yung mga madalas mong makitang may hawak ng bandila ng Inglaterra, ang mga yon ang EDL, mga puti silang lalaki at masasama. Gusto nilang paghiwa-hiwalayin ang ating mga komunidad. Gusto nilang hatiin ang ating mga komunidad. Sige, ano ng komunidad? Bago ko ipaliwanag kung paano niya gustong sirain ang Britanya, higit pa sa kasalukuyan. Baka iniisip mo, sandali lang. Nandito tayo, iniisip na sapat na ang kabaliwan na nakita natin. Kaya magsisimula ng gumanda ang sitwasyon dahil ramdam na nila ang pressure. Ramdam na nila ang pressure dahil sa pag-angat ni na Nigel Farage at Rupert Lowe. May pandaigdigang kilusan na lumalaban at tumitindig para sa kanluraning lipunan at sibilisasyon. Pero alam mo ba? Lalo nilang pinagtitibay ang ginagawa nila. Tingnan mo ang bago niyang plano. Pero bago ko ipakita sa iyo ang bago niyang plano, ipapakita ko muna ito. Ilang kapakipakinabang na estadistika, okay? Mahalaga na makita ang ilang stats. Tingnan mo ito. Anong nasyonalidad ang madalas sangkot sa marahas, sexual na krimen at pagnanakaw? Nangungguna ang Congo, 187 sa bawat 10,000. Somalia, 129 sa bawat 10,000. Afghanistan, 102 sa bawat 10,000. Ito ang mga mararahas. Sa UK, kabilang ang lahat ng lokal na kriminal, hindi lang mga puting British kundi pati iba pa. Ang gumagawa ng krimen ay 16 lang sa bawat 10,000. Lahat ng nasa itaas ay hindi British citizens. Kadalasan, sila ay mga bagong dating, maaring iligal o legal na migrante. Ingnan ng antas. Mula 16 hanggang 100 at 87 iyan ay tungkol lang sa karahasan. Sexual. Afghanistan, Eritrea, Namibia, Chad, Moldova, pagnanakaw, Algeria, umabot hanggang 320. Ang pambansang average ay 18, kabilang ang lokal na salot. Sa antas ng pag-aresto ayon sa nasyonalidad, nangungguna ang Albania. Pagkatapos Afghanistan, Iraq, Algeria, Morocco, Somalia, Eritrea. Mukhang bawat bansa, bawat nasyonalidad na nasa UK ay mas mataas kaysa sa UK. Hindi yan lang ang kapantay ng UK. Yan lang, ngayon alam mo kung paano pinayayaman ng mga taga-ikatlong mundo ang lipunang British at kilala mo na si Shabana Mahmood at kung kanino siya tapat. Islam ang sarili kong relihiyon. Tulad ng maraming debotong Muslim, ang pananampalataya ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ito ang tunay na nagtutulak sa lahat ng ginagawa ko. Nararamdaman ko ang napakalakas na tawag ng aking konsensya at ang konsensya ko ay inaakay ako sa Diyos. Pakinggan natin ang bago niyang plano. Mag-aanunsyo sila ng bagong Ukrainian-style sponsorship scheme para sa mga gustong tumanggap ng asylum seeker sa kanilang bahay o komunidad. Chloe, ikaw ang tumitingin dito at iniisip mong pwede kang kumita rito. Oh, pero di ako sure kung malaki talaga. Sa tingin ko, 350 quid lang kada buwan makukuha mo kapag tumanggap ka ng Ukrainian. Maliit yon, lalo na sa London, kung saan pwede mong paupahan ng ekstrang kwarto ng mahigit 1,000. Sa palagay ko, karamihan ay tumulong dahil mabait sila. Sa totoo lang, maliit lang ang panganib sa pagtanggap ng Ukrainian refugee at malapit ang kultura nila sa atin. Tingin ko, maliit ang tsansa na ang Ukrainian na nakatira sa bahay mo ay bigla kang sugurin gamit ang machete o gahasain. Na tumanggap lang ng 350 quid kada buwan kapalit ng panganib na makasama ang lalaking nasa edad para lumaban mula Afghanistan na maaring Alam mo na. galing sa ibang kultura. Sa tingin ko, hindi sulit yon. Oh, kaya natatawa ako tuwing sinasabi nilang lahat tayo ay mga imigrante. Ang mga bansang ito ay itinayo ng mga imigrante. Parang sinasabi nilang ang puting Norwegian o Scotsman sa Highlands ay pareho lang sa isang jihadi mula Syria, Sub-Saharan Africa o North Africa. Sino bang may pakialam? Parang walang pinagkaiba. Ang mga Ukrainian ay napapadala ng kanilang mga babae at bata. Eh yung mga Afghan, Syrian at Eritrean, sinong pinapadala nila? Mga lalaki nila. Wala silang mga babae. Hindi ko nga, pasensya na, pasensya na. Dahil sa malaking pagkakaiba ng kultura, hindi ko talaga matatanggap pati babae nila. Tungkol sa ginagawa niya, si Nigel Farage na lang ang magpapaliwanag sa'yo. Palihim, inilabas ng Home Office ang ilang datos na ayaw nilang makita mo.
Ipinapakita nito na sa nakaraang taon, mahigit 34,000 katao ang nabigyan ng asylum status sa Britanya based sa Artikulo 8 ng ECHR, ang karapatan sa isang buhay pamilya. Sa nakaraang taon lang, at tandaan mo, mga datos ito mula mismo sa Home Office. Ang tinatayang gastos ng 34,000 kataong yon sa buong buhay nila para sa mga nagbabayad ng buwis sa Britanya ay 5 bilyong libra. Maniwala ka ba doon? Ang Artikulo 8 sa nakaraang taon lang ay magdudulot ng gastos na 5 bilyong libra sa mga nagbabayad ng buwis sa Britanya. Naisip ko, paano kung balikan natin ang 5, 10 o 15 taon at kwentahin ang kabuuan? Siguradong may makikita tayong nakakagulat na halaga. Ang pagpayag sa mga bangkang tumawid sa channel ay nagpapabangkarot sa Britanya. Bangkarote na ang Britanya. Lalong lumalala dahil hindi ito titigil sa 34,000 mga pare. Si Shabana Mahmood ay mag-aanunsyo ngayong linggo ng isang programang katulad ng Homes for Ukraine para sa mga migranteng mula sa mga sigalot sa buong mundo. Masaya akong tumanggap ng Ukrainian na lola o babae kasama ang 2 anak, pero hindi ng 2 lalaking Afghan. Hindi ko sila papapasukin sa bahay ko. Yung scheme ay tumanggap ng 200,000 Ukrainians, pero bihira tayo makarinig ng krimen mula sa kanila. Sa kabilang banda, may mga Sudanese na nananaksak ng tao at may mga pag-ataking itak na mga Afghan. Bakit walang balita tungkol sa mga Ukrainian? Ang mga lalaking Ukrainian ay lumalaban para sa kanilang bansa, habang kanilang mga babae at anak ang tunay na mga refugee. Hindi ito dapat mangyari. Aling mga bansa ba ang tinutukoy ng labor? Suriin natin, anong mga bansa ang dumarating sa Britain? Sudan. Kilala mo bang Sudanese? Si Deng Magic, ang lalaking nanaksak ng 23 beses kay Rhiannon White na nagtatrabaho sa hotel niya gamit ang screwdriver. Matapos siyang saksakin, naglakad lang siya na parang walang nangyari. Si Mohamed Harun, refugee na nanggaasa ng babae, ay nagsabi pa sa hukom ng F. England. Mahigit 1 katlo ng mga kriminal na Sudanese na nakakulong dito ay sangkot sa kasong sexual. At hindi lang ito isang insidente. Kakapakita ko lang sa iyo ng ilang estadistika. Prioridad din ni Mahmoud ang Eritrea. Diyos ko. Nagkaroon tayo ng mga rapist at nagtangkang pumatay mula Eritrea nitong mga taon. Ang taga-Eritrea ay mahigit 20 ulit mas mataas ang tsansang mahatulan ng kasong sexual kaysa sa British. At muli, ang totoong bilang nito, kung pag-uusapan ng dami ng beses, ay mas mataas pa kung ang mga mamamayang British ay puro puti lang. Walang duda, papayagan din ng labor ang libu-libong Palestino. O, itong mga Palestino, tulad ng taong ito, pinatay niya ang batang Aliman na 14 na taong gulang kamakailan lang sa Bavaria. 37 taong gulang ang salarin. Isang Palestinian refugee siya na tinanggihan ng asylum. Ibinuhos niya ang galit niya sa batang ito. Talagang nagpapapasok sila ng mga taong hindi balanse. Mga tao mula sa ibang kultura na ibang pananaw sa karahasan. Sabi ng labor, nilimitahan nila ang bilang ng tao sa programa sa 10,000. Pero hindi nga natin kayang tustusan kahit 100 sa kanila. Pagtagal, dadalhin din nila ang mga kamag-anak nila. Gusto mo bang makita ang pinansyal na resulta? Sa tingin ko, ipapakita ko sa'yo. Hindi na nila maitago kahit ano, may mga numero na para sa lahat. Tingnan mo, benepisyo ayon sa nasyonalidad. Congo, Iraq, Afghanistan, Algeria, Eritrea. At dadalhin nila ang kanilang mga pamilya. Isang asylum seeker ay magdadala ng 10, 15 miyembro ng pamilya Syria, Somalia, Iran, Morocco, Slovakia, at nandoon din ang UK. Mga benepisyong inaangkin kada 1,000 tao ng bawat nasyonalidad sa UK, gaya ni Shabana Mahmood. Hindi ito talaga para sa sangkatauhan, mga kaibigan. Ito ay tahasang paninira. Sinasabotahe talaga nila ang lipunang Briton. Sinisira nila ito. Lahat ito ay ginaya sa isang scheme ng Canada na nagpapapasok ng 400,000 migrante at halos 100,000 sa nakaraang 5 taon lang. Sa Canada talaga? Anong nangyayari sa inyo, Canada? Sa katunayan, pansamantalang itinigil ng gobyerno ng Canada ang kanilang scheme dahil hindi ito popular. Pero paano naman yung mga tao na nakapasok na? Walang mandato ang labor para dito. Oo, wala silang mandato para dito. Hindi man lang nila ipinangako yan. Hindi nila nilagay yan sa kanilang manifesto. Kung gusto ni Burnham ng mandato, kailangan niya magpatawag ng pangkalahatang halalan. Malinaw na sinabi ng mga Briton na ayaw namin ng ganitong migrasyon. Tingnan mo ito. Nagkomento rin si Rupert Lowe sa ibaba nito at naging pinakatampok ang tweet niya.
Umasa akong pipirmahan mo ang liham namin. Hiniiko rin ito sa mga konserbatibo. Ipakita natin ang pagkakaisa sa parlamento laban sa kabaliwang ito. Kahit hindi magkasundo sina Rupert Lowe at Nigel Farage, maganda ang ginawa ni Rupert Lowe at dapat siyang kamayan ni Nigel Farage. Kalimutan na lang. Hindi ito tungkol sa ego ninyo. Hindi ito tungkol sa inyo. Ito ay tungkol sa literal na pagliligtas sa Britanya. Naghihingalo na ang Britanya. Baka 2 taon na lang ito. Diyos ko, hindi ko na kaya. Paano nila nagagawa ito? Pagtataksil ito. Binaban nila ang Britanya na parang hindi pa ito binabahan ng mga taong ito. Ilang pang datos ang gusto mo? Tingnan mo, galing ito sa Freedom of Information Act. Mahigit 9,000 na mga dayuhang mamamayan ang inaresto sa UK, habil sa mga kasong sexual sa unang 10 buwan ng 2024 na batang babae sa Britanya ang inatake ng mga taong ito. Solusyon ni Shabana Mahmood? Magdala pa ng 10,000. Gusto mo pa bang makita ng ibang datos? Nasyonalidad ayon sa kasong sexual. Sa tingin ko ito ay kada 10,000 na kinasuhan. Sa bawat 10,000 kaso, 74 sa kanila ay mga Afghan. 74 na Afghan ang nasa taas. Eritrea, Algeria, Somalia, Sudan, ilan sa pinakamasasamang bansa sa mundo. At ito talaga ang mga bansang pinanggagalingan ng mga pumapasok sa UK sa ngalan ng asylum. Albania, Iraq, Iran. Nasaan ang US at Australia? Nasaan ang New Zealand at Norway? Hindi mo ba nakikita? Tingnan mo ang ginawa nila. Sinira nila ang dating magagandang bansang kanluranin. Mga kaso ng panggagahasa, bawat 100,000 katao. Sa buong Europa, Polonia. Gayunpaman, hindi. Ayaw namin ng mga galing sa ikatlong mundo. At ang Polonia ay tumanggap ng maraming Ukrainians, literal na maraming Ukrainians. Sa palagay ko, Polonia ang tumanggap ng pinakamaraming Ukrainian refugee. Pero tingnan mo, 1.48 lang ang rape rate nila. Sa Belgium, 34.7. Nagtataka ako bakit ganon. Denmark, 44. 45 nagtataka ako kung bakit ganon. France, 52.9. Ang Sweden ang rape capital, hindi pa umanhin. Binabawi ko yon. Ang UK na ang naging rape capital ng Europa at ng kanduraning mundo. 109. Ano ang napalam ron? At parang hindi pa sapat ang mga numerong ito. Nagdadala pa sila ng mas maraming tao. Wala silang respeto o takot sa mga Briton. Siguro dahil tahimik tayo. Alam ko may sumubok na mga tao. Ayokong sisihin ang mga tao. Sinubukan natin. Mga rally ng United Kingdom. Nagprotesta tayo. Lumabas tayo. Pasensya na mga kaibigan. Hindi ko alam. Pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ako pwede magsabi ng anumang iligal. Hindi ko alam. Wala akong sagot. Hindi tayo. Ang masasabi ko lang, baka hindi pa tayo sapat na galit. Kailangan nilang matakot sa atin. Kailangan nilang matakot sa mga tao. Kailangan nilang matakot sa publiko. At si putangin ng Shabana Mahmood, yung nakakahiya na babaeng yan. Mahiya ka naman, Shabana Mahmood. Mahiya ka naman. Wala kang ipinakitang katapatan, kahit katiting na pakialam, o pasasalamat sa bansang nagbigay sa iyo ng buhay na tinatamasa mo. Nabigyan ka ng mataas na posisyon sa bansa. Mirpuri siya, sa tingin ko. Ikaw sana ay napangasawa ng isang lalaking mirpuri at naging ina ng 10 anak at walang formal na edukasyon kung hindi tinanggap ng Britanya ang iyong mga magulang. Nakakadiri ka, pasensya na. Sige, paalam.